Marami gustong sumama eh. Pakisabi kay Mike Abby. Sabi namin, hindi pa naman kailangan. Okay? Hindi naman ito paramihan eh. Hindi ito paramihan. Pakitaan to ng tama. Kung sino nasa katwiran. Kaya kahit nag-iisa ka lang, isang milyon. Isa lang, basta ikaw na sa katwiran, may labang ka. May labang ka. Okay? Hindi ito paramihan. Ngayon yung gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, bahala kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, okay, matakot. Nandito na kami. Nandito kami. Okay, kwentuhan ko kayo para makilala nyo ako. Pasensya na kayo, mapakamaba. Okay yan? Kaya nyo? Hanggang bukas sa umaga? Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa servisyo. 16 na taon. Past 1983 ng PNA. Mga sikat-sikat na mga klase ko. Gerald Anyo, nakasikat ngayon. Gusto na, isa! Gusto na. Siya yung, ano si Anyo? Human Spiritual Advisor. National Security Advisor, si Ed Anyo. Saka may apat akong mistang kasama si Ed Anyo na naging security. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, nilabutan kami, patay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino. Baka namatayan, na. Tuloy-tuloy na yan si Marco. Kaya, pagka pinatay nyo si Itay Sara, magtuloy-tuloy yan. Di ba? Patayin niyo si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo lang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo na ulitin yung nakaraan. Uulit eh. Uulit. Respetuhin niyo yung history natin. So, nung pinatay si Ninoy, hindi nagtagal. Nag-people power na. 2 taon, 83, 84, 85, tapos 86. 1985, na-assign na ako sa Cagayan Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Doon ako nakatikim ng binyag. Binyag. Baptism of fire. Tapos, makikita niyo naman sa ano ng tawag ko? Pinoy Survivor. Pinoy Survivor. Nag-plug ko, no? Pinoy Survivor. Okay. Tapos ang pinunta kami ni Colonel Honasan sa Cagayan Valley. Colonel Honasan. Tinatanong ko yung mga official ko, uy, bakit nandiyan si Sir Greg? May kudita ba? Meron daw, sabi ng mga kasama ko. Uy, yun ay pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga opisyal. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, ano? May nag-uusap-usap pa sa AFP, taka sa PNP? Wala. Mga professional sila. Professional. So, kami noon, nung bumaba kami, nauna ako. Sabi ko daw sa CEO ko, Hel, alanganin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo eh. Magpapatrolya kami, tapos bababa kami ng bundok, tapos noon, isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Eh sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ako lahat yun eh. So, pinakatabi, mauna ako. O daw, mauna ako, tapos malaman kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo, parang di monitor, ikakasal na ako, sir, mag-inom ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy ko kita. Okay, baba ko. Hindi nagtagal, sir, mag-asawa na ako, inom ka na. May umiiyak na. Meron na nahuli ko sa Malacanang. Si Nick Morales, Captain Nick Morales, at saka si Major Brillante. Para pa naman natin, mamamista ko, igato si Colonel Major Brillante, sa Ranger. Gusto namin igato. Tapos nun, pumutok na, sila Honasan, nag-withdraw, Camp Aguinaldo. Si General Ramos, Talipusa. Pinaigan niya Honasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyan kay Ramos. O kita mo, papahuli ka? Ay kasi sumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Yung totoo ko ito.
O di fast forward na, February Revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Onasa, nandun yung rank. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Onasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang NTF. Nandiyan kami para sa inyo. Huwag na lang. Huwag na lang. Huwag na lang. So, kaya kami tumatayo kasi may mali. Sobrang mali. Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yan yung rason. Kasi nakita namin yun, nag-usap kami ni Commander Bukay, ni General Metran, dinari niya sa amin na pangit kung wala talaga eh, hindi mo maasahan, wala. E paano, mapupulat tayo sa araw, lulusupin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi ka papaya, nasupilin tayo. Kaya nandiyan yung Filipino Guerrilla Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing, yung armed forces, we will help them, at saka yung PNP. Yan. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Ngayon takot, hindi na sunod. Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay. So, kwento muna ako, kwento. Very quick. Tapos doon, yung pagka balik ako doon sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. Kasi the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Hindi ba sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Buti pa. Umantay dalawang kong kaklase sa akin. Sa bahay. Nabi, Higing ang kilala sa akin. Higing, kasi Enrique. Higing, kailangan ka namin sumali dito sa Bukita. Sabi ko, sino ang iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Iba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo. Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasapalaran yung buhay ng tao ko para i-send lang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay niyo yung asawa ko, patay na. Nagpunta pero hindi namin alam kung sino ko. That's why hindi ako sumali. Hindi ako sumali. No? Yung iba na naninira, sila sumali. Sila sumali. Ako hindi sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali! Yung kudita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people. Hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta. Hindi dapat ganon. Hindi nyo pinig. Hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan ng AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Taong bayan! Kayo! Taong bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw straight from each other. Tayo! Wala kayo ibang asahan kundi kayo! Yay! Okay. 1989. Tuloy ko na. 1989. Kasi si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya
medyo kailangan kong mag-ano, kaya pero okay lang, minamalat nga. Minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko Yoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang Ranger company, akin yung airport, kukunin ko yung airport. Ano ito? Kaya, hindi ako pumayag. Kaya, pumutok na yung 1989, buti ka na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, Bok, may pamilya ako. Pinakarga ko yung anak ko. Kasi isang linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ano gusto nyo, iwanan ko yung baby? Iwanan ko yung anak ko? Alam niyo, sabi ng mista ko, Bok, sige, diyan ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Pare, bad trip. Bad trip yun. Hindi yung concession nyo ko. No? Kaya kayo, huwag nito konsensya eh, ng armed forces. Bumakas lalo loob nyo. Ha? Kaya makinig kayo sa kwento ko. Makinig kayo sa kwento ko. Totoo itong experience. Totoo. Kaya nga, doon ako kumukuha ng lakas ng loob kasi dinaanan ko. Dinaanan ko. I'm telling you. Then nung sinabi ko hindi ako sasali, ayoko ng kudita, mali lang. Ano nangyari? Naipit sila sa Makati. Naipit na sila. From Point Bonifacio, lumapas sila sa Makati. Ay yun ang tinatawag na Makati 1989. 1989. Okay. 1989, Makati 6. Makati 6. So, nung Makati 6, may problema na sila. Nagkakaupa ka na. And very bloody na. Ginagapang na. Eto may ako. Nakonsensya. Mamamatay yung mga kaklase ko, ako lang yung natitira. Ako yung nakakaya. Sige, sasama ko. Re-rescuing ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto ko madinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Tama? Oh. Nanding, nandito ka? Nanding! Saan ka? Oh, Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yung musang na yan. Class 45. No? Matagal kong kasama to sa Davao. Sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagse-security ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Ayag siya. At yung ibang kasama. Ayag siya. Okay? So, kung may magse-secure kay Vice President, kilala ko to, kasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. 7 milyon yan. 7 milyon yan. Oh, okay. Tuloy ako sa kwento ko. baka i-disperse tayo kung na kailangan matapos ako eh. Tarantadong mga buhay to. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, Tuginay, si Arat, pangalan kasi na yun, basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, si Paet, si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O butya na, sasama sila, patay kung patay. O sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O sir, okay yan sir. O nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema?
Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo ibigay susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niyo yung baril, hindi pwede, ilalabas niyo yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1 star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PMA. Tapos sabi ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir. Ang daming general sa bansa natin. Walang may bayat na tumayo. Uy, parang totoo ngayon yan, ha? Parang totoo yan, ha? Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Huwag nyo nga sarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Ano nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Hayaan nyo, huwag nyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. Na? Lubog ang bansa natin. Na? Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Meron pa trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko dun sa mga kasama, kay Sir, kay General Enrique. Ang daming general walang gustong tumayo, Sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrique. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako Sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi Sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ko makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag agad siya, Colonel Abadia. Class 62 PMA, lista niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, Sir, tulungan nyo kami dito. Yung si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA Intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putang ina nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War. Na yun ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit eh. So, noon sabi ko, Sir, 6 tayo. Sino? General Enrile. Captain Pangilinan, Edicamp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ko, si Lieutenant Dudong Taune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya kung hindi na kailangan sir, mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati.
na kasama ko sa Mindanao, yung iba na kasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan, nakasniper ako. Dapa! Then pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala mo, sir! Wala nyo bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Kinakailangan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung depende sa password na pinag-usapan, mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, Sir, Papa Whiskey, hold, who goes there? Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara! Alam niyo, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan ba si si Lieutenant Kapuyan, yung mista ko, yung naging NCIP, tumatakbong senator ngayon, iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Ay, meron pang no? Meron pang vlog eh. May plug pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan, dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Rile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang ididisband the Ranger Regiment. Walang ididisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos, babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakandun na sa sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabogan na yung mga tao. Nagdabogan! Binahampas niya yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan. Lahat sila. Ako nakita ko, delikado, puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nagsasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram, sir. Pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Itaas sa kamay. Kaya na, kilala niyo ako. Walang niya kayo, kitang-kita na ako eh. Yung sino nakakilala, itaas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, yung iba nakasama ko, yung iba tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Ngayon, gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Nagkasaan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila. Yay! Sabi sa akin ni General Nile, lumapit. Iging, alam mo ba yung ginagawa mo? Oh, sir. Oh, sir. Alam ko. Delikado yun nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Sabi ko, ako bala sir, alam ko ginagawa ko. Ang Ranger kasi, parang aso yan. Tadyakan mo yung puwek, yung buntot, kahit malaga ka, kakagating ka. Kaya yung Ranger, pagka yan, kinagat mo,
Gaya ng ginagawa nyo ngayon, punta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan nyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, upakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati, ako magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yay. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Sabi ko, tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos nun, sabi ni General Enrique, ayan na, papasok na yung mga ranger, maglalabasan na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrique dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung ranger doon, mga nagrebelding sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Lahat sila nagkaroon, ako lang ang tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Kinulong ang mga sundalo namin. Kinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno doon sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan niya ng gobyerno? Sinabi, babababain ang bigas. Sinabi, pagpapatayo ng tayo. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kapaligtaran. Kaya ako, nalapas utang ina ninyo, ha? Binuhay niyo ko Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-aalaga lang ako na aso, dapat pinalilikuan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi binastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AFP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo, ha? Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Metran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike 1 lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat kayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo.
Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mamsasakay sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, ang titirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito, sabihin niyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka merong dito na masaktan, People's Revolution, and babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako dyanito. Dyanito. Sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas ang kamay. Sabi ko janitor, taas ang kamay. Alam niyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko! Lilinisin ko ang aras ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Pagkain ko lahat. Kaya nga ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Balik natin! Ang sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin. Kaaway natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Magpagkulit ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Wag! Wag na wag! Bansa nyo to! Bansa nyo to! Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. 2-3 araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kating na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babaklas ang buong Mindanao. Babaklas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Utangin na ninyo, tatakutin nyo kami. Utangin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines. Sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa that you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit yung binababoy? Tama ba na ang mandik ninyo ay kumampi kayo sa dagadik? Tama ba na kumampi kayo sa magdanakaw, sa mga buhaya? Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo yung slaughter? Oo! Makatay ng baboy! Makatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy naman, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magdanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin, isa lang masaktan. Lahat kayo, lalabanan namin. Sino? Kaya si Patong. Oh, Patong! Patong, pinapanood kita. Oh, pinapanood kita. PNP ang una yung pukpukin. Oh. Ngayon, tama ba pagka nakasakay kayo sa sasakyan na pagka flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? Kung sino man yung driver na yan, patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire! Sino spare tire ngayon? Si Sara! Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paruroonan natin
kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare nga ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, sa Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi doon sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si Enrile, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor, natidinig mo ito, Commander Aguila, alam ni Marcos to, sinasabi nila na kay sila, they are, na-address nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sinong tinakot nyo? Takot ba kayo? Wag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo, huwag kayong matakot, at kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander po kayo magsasalita. Maraming salamat sa inyo.